Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 253 sa manhwa series ng Solomax Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ipinakita sa atin ang loob na bahagi ng simbahan na nagsisilbing himpilan nito mga miyembro ng demonic humans, kung saan nga ay ating kapwa makikita etong si Melina na malakas na hinahagupit ng latigo. Ayon pa nga kay Modray na buong akala niya ay nagtataglay etong naturang babae ng angking kagandahan gayon din kahusayan. Subalit hindi nga raw niya sukat akalain na ito pala ay isang traidor. Habang maluhaluha pa ngang inilalahad na bakit nga raw ang lahat ng mga babaeng labis siya nagkaka-interes ay palaging ganito. Kasabay ng muli niyang pagtatanong dito kay Remya kung talagang nakatitiyak siyang isa itong traidor na agarang kinumpirma naman itong babaeng demonyo. Doy muli nga niyang ipinaalala kay Modray na hindi ba't kanya ring nasilayan ang marka ng palad na lumitaw sa pagmumukha nitong si Melina nung kanyang ginamit para dito ang skill na Succubus Oath. At iyon nga raw ay isang malinaw na pruweba kung bakit hindi gumana ang kanyang nasabing abilidad, sapagkat mayroon ng ibang individual na nagpapasunod dito. Ang payag nga nitong demonyo ang siyang mas lalong nagpakulo sa dugo nitong si Modray na agarang kinapitan ng mahigpit ang ulong bahagi nitong kaawa-awang si Melina at pilit na pinapaamin kung sino ang individual na nagsisilbi niyang amo. Ang katanungan nga niyang iyon ay mas minabuti nitong demonyong si Remya na siya na lamang ang tumugon. Aniya, kung kanila nga daw pag-iisipang mabuti, ay lubang may pagkakatulad ang lahat ng mga pagkakataon kung saan etong traidor na babae ay nakakaligtas. Dahil palaging dumarating etong manlalarong si Kang Jinyuk. Kaya't kaniya nga raw mahihinuha na ang nasabing manlalaro ang siyang naglagay dito kay Melina. Agad namang sumabat sa kanyang payag etong babae at binigyang diin na tanging nagawa lamang niya iyon dahil sa wala na siyang ibang pagpipilian pa. Ngunit ayon naman dito sa dalawa niyang kasama ay alam na nilang sasabihin niya ang bagay na iyon, na sadyang wala na nga raw iba pang paraan na nakikita siya at wala din siyang magawa upang patuloy na mabuhay. Tanong pa nga sa kanya nitong demonyong si Remya na hanggang kailan pa nga daw planong gamitin nitong si Melina ang palusot na iyon. Kung kanila nga daw iisipin ang mga paulit-ulit na naging kaganapan ay sadyang malinaw para sa kanila ang isang bagay. Dahil hinayaan nitong mangyari ang ganoong mga nasabing insidente nang hindi lamang isa o dalawa ay isa di umanong pagpapasya. Kaya sadyang mababaka sa talim ng mga mata nitong demonyong si Remya ang galit at paghahangad na tapusin na ang kanyang buhay. Bagya nga lamang nahinto ang paghihirap nitong babae noong pumasok sa nasabing silid itong isa sa mga miyembro ng Demonic Association at tumahangos na isinasaad dito kay Modray ang paglitaw di umano ng kalaban sa kanilang pinakabase. Hindi naman makapaniwala etong kanilang bagong leader sa naging balita na kanyang natanggap at agad na ninais na malaman kung sino ang nagsasagawa ng nasabing aksyon. Sa mga sandali ding iyon habang kinakausap niya ang kanyang alagad, ay kasalukuyang nabibigla rin ang iba pang mga miyembro sapagkat eto ngang si Tibon ay ginagamit na ang kanyang upgraded version upang labanan ang mga naturang individual at wasakin ang kanilang pinakabasing templo. Tuwang-tuwa pa nga etong kalansay habang isinasagawa ang pagwasak sa buong paligid at sadyang walang magawa ang mga ito kundi ang maguluhan sa kung papaano nga daw ang isang dambuhalang robot ay nakapasok di umano sa loob ng Tower of Trials. Maging sa labas na bahagi nga nitong gusali, ay malakas na naririnig nitong sinapre ang ingay na ginagawa nitong kalansay na ayon naman sa kanilang bossing na malamang ay dahil nga daw sa pananabik iyon, sapagkat matagal na ang panahon noong huling beses na lumaban etong si Tibon. Napagpasya na nga rin nitong binata na oras na upang pumasok dito, kaya tinawag niya ang atensyon nitong sina Prey at Tristan upang sumama sa kanya habang eto namang si Sylvia ang siyang maiiwan upang pansamantalang bantayan ang mga kalahi niyang kasalukuyang wala pa ring malay. Nag-iwan pa nga siya ng isang pangako na kaniya di umanong ililigtas sa isang iglap etong si Teslon kaya tuwag na nga raw siyang mag-alala pa na ikinatuwa namang marinig nitong nasabing babae. Ipinakita naman sa atin ang mas malalim pang palapag na bahagi nitong nasabing gusali kung saan ay patuloy na pinagtitibay at pinapalakas pa ng mga miyembro ng Demonic Association ang mga sumpa at spells sa bawat hagdan. Gayon din ang paglalatag ng mga barikada upang magawang kontrahin ang pag-atake ng mga hindi nila inaasahang bisita. Mabilis namang natapos ang kanilang isinagawang paghahanda na kanilang agad ibinahagi sa kanilang leader na talagang lubos na nang gagalaiti dahil lubhang nga raw mapangahas ang kung sino mang individual na susugod sa kanila. Kaya't natitiyak nga raw niyang sa dami ng spell at sumpang inilatag ng kanyang mga bataan sa bawat hagdan ay mamamatay na ito bago pa man marating ang kanilang kinaroroonan. Habang patuloy lamang na namimilipit sa tindi ng sakit mula sa hampas ng latigo, etong kaawa-awa at walang magawang si Melina. Dagdag pa nga ni Modray na gagawin ng mga tao ang lahat ng paraan tanging mabuhay at lumalabas nga raw ang kahinaang iyon
Sa oras na lubha silang desperado sa mga sitwasyong tila ba wala ng solusyon. Kaniya pa ngang nawika nang sino mang nangambala at nangas na pumasok sa kanilang base ay kanyang ireregalo mismo at iaalay para dito kay Gluttony. Kabilang na syempre dito etong traidor na si Melina. Tuwang-tuwa naman ang nasabing nilalang sa aniya ay alay na ibibigay para sa kanya. Lalo na't ayaw niyang gawing lamantian itong mga aliping sundalong kanilang nilikha dahil itong araw ay pagmamay-ari na ng demonyong si Gantafer habang kapwa nalalaway at natatakam habang hinihiling na sana ng araw ay masarap ang lasa ng mga ito. Hanggang sa maya-maya ay nakarinig sila ng malakas na dagungdong at pagyanig sa kanilang kinaroroonan na iniisip nga ng mga ito na marahil ay dulot ng isang lindol. Agad namang nagduda sa nasabing pangyayari etong demonyong si Remya at naniniwalang hindi ito isang ordinaryong lindol sapagkat palapit nga raw ang tunog nitong nililikha patungo sa kanila. Kung kaya't dahil dito, ang ilan nga sa kanilang mga miyembro ay nagpasyang kumilos at tingnan kung ano ang mga nagaganap sa itaas na bahagi ng silid na kanilang kinaroroonan. Subalit sadyang natigilan na nga ang mga ito nung bigla na lamang nawasak ang kisame o itaas na bahagi ng nasabing lokasyon at do'y masisilayan ang engranding pagpasok nitong si Jinyuk kasakasama ang tatlo niyang alagad. Pasimple nga niyang pinuri ang kausayan ng mga ito na magtago di umano sa lungga at napagpasya na lamang gumawa ng shortcut sapagkat mahaba-habang oras ang kanilang gugugulin kung sa mga hagdan pa sila maglalakad. Literal na winasak nga talaga nila ang napakaraming palapag sa itaas na sadyang hindi na ikinabigla nitong si Gluttony dahil malamang araw ay naamoy na nito ang posibilidad na may mga patibong na nakalatag sa nasabing landas at sadyang di maiwasang mainis sapagkat nawalan ng araw ng saysay ang pagkilos na isinagawa nitong kanyang mga alagad. Wala namang paki sa kanyang naging payag etong ating pangunahing tauhan at mas nabigla pa nga noong kanyang masilayan na ang pinto patungo sa Demon Realm ay bukas na at napapaisip kung ilan na ang mga nilalang na elf ang naipadala patungo rito. Inilahad nga sa kaniya nitong si Gluttony na kanikay na lamang ay siya ang kanilang pinag-uusapan. Mukha nga raw hindi siya nakontento na makuha ang base nitong si Islat at malamang siya at etong ating pangunahing tauhan ay parehong gahaman sa napakaraming bagay. Sinagot naman siya nitong binata na hindi siya pumunta sa kanilang base upang makipagkwentuhan lamang. Kaya tuwag na nga raw silang mag-aksaya pa ng panahon at agad nang umpisahan ang kanilang bakbakan. Sinang-ayon na naman siya nitong si Gluttony at nawikang iyon din ang kanyang ninanais na isagawa dahil malamang ay matutuwa etong demonyong si Gantafer kapag kaniyang napaslang etong ating pangunahing tauhan. Do'y inatasan nga nitong si Jinyuk etong si Prey na siya na muna ang lumaban sa nakakadiring baboy na nasa kanilang harapan. At etong kapwa sina Tristan at Tibon naman ang lalaban kay Modrey. Inactivate nga niya ang kanyang skill na Eye of Gluttony at sinabing nais ng labanan etong babaeng demonyo. Nalaman nga rin ng binata ang ilang impormasyon tungkol kay Remya. Gayon din ang kondisyon upang makopya ang isa sa kanyang special skill sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kanyang pagiging kalmante habang nakikipaglaban sa skill, meron etong babaeng demonyo. Aminado nga itong ating pangunahing tauhan na interesante ang kondisyong hinahangad ng system at mukhang worth it naman di umanong subukan itong isagawa. Samantalang inilipat naman ng kwento sa ika-29 na palapag ng tore, kung saan ay makikita nating humihingi ng tawad etong kanang kamay ni Alice at kasabay na inilalahad sa kanya na handa na ang kanilang ginawang napakalaking barko upang maglayag sa karagatan. Aniya ay kanilang araw kinolekta at inipon ang lahat ng mga pinakamatitibay na klase ng materyales na matatagpuan sa nasabing palapag mula sa Tower Administrator. Gayon din, pumili nga daw sila ng 66 na manlalaro na lubang nagnanais na paglingkuran itong kanilang bossing sa ekspedisyon nilang isasagawa. Lubos nga itong ikinatuwang marinig ni Alice, kaya't kanyang agad na isinaad na sumakay na silang lahat sa nasabing barko at kanilang sisimulan na ang isasagawang paglalayag. Naagarang masyang tinugon ng lahat na naroroon. Subalit sadyang hindi naman naiwasan ng ilan sa mga manlalarong sumama sa nasabing barko na hanapin etong ating pangunahing tauhan. Matapos noon ay makikita nating kinausap nga nitong si Ophelia etong si Alice at nawikang mukhang sa ngayon nga raw ay napakaraming manlalaro ang kanyang kinuha. Sinagot naman siya nito ng oo sapagkat aniya kapag mas malaki ang barko ay mas maraming manggagawa ang kanilang kakailanganin upang mas maging maayos ang kanilang isasagawang paglalayag. Pasimple nga rin siyang natanong nitong si Ophelia kung nakasisiguro nga daw ba itong babaeng kapwa niya vampira na magiging ayos lamang sila bagamat wala sa kanilang tabi etong manlalarong si Kang Jinyuk. Muli naman itong kinumpirma ni Alice at nakatitiyak siya sa bagay na iyon lalo na't siya pa di umano ang naglahad na maghiwa-hiwalay. Kaya't kaniyang ipapakita di umano sa naturang lalaki na kaya niyang mag-survive sa ganitong klase na mga gawain kahit hindi niya kasama etong binata. Gayon din sinadya nga raw talaga niya itong mangyari sapagkat nais niyang madaman itong si Kang Jinyuk kung ano ang kanyang mararamdaman kapag wala siya ng tuluyan sa kanyang tabi.
Kasalukuyan namang makikita nating seryoso na ang pagmumuka nitong ating pangunahing tauhan sapagkat sa mga oras na iyon ay inactivate na nga nitong babaeng demonyo ang kanyang skill na exclusive barrier at nakangiti pa ngang nawika na mataas ang inaasahan niya sa kakayahan mayroon itong manlalarong nasa kanyang harapan. Subalit bagya nga daw siyang nadidismaya sa pagpapasya nitong isinagawa sapagkat mukhang minamaliit siya nito dahil iniisip niyang magagawa siyang matalo ng mag-isa habang nasa loob ng kanyang skill na tinatawag na succubus harem. Pinagmasdan nga niya ng mabuti ang buong paligid na kasalukuyang pinalilibutan ng napakaraming babaeng demonyo na gumagawa ng mga kakatwang postura at mapang-akit na pananamit. Ayon pa nga dito kay Remya ay mapagtatanto nitong manlalaro na naroroon na ito ang klase ng pagpapasyang lubos siyang nagkamali bilang isang lalaki. Kaya't upang maibsan ang kanyang pagsisisi ay ipapalasap na lamang niya di umano para dito kay Jinyuk na iyon ang masasabi niyang pinakamasarap na pagpapasyang maaari niyang maranasan sa buong buhay mga master.